Good morning po sa inyo. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin at kasama natin sa Facebook Live. Sa ating mga kababayan sa Bicol, Marinaaga, sa Ilocos, sa ating mga kababayan sa Cebu, sa Visayas, sa Mindanao. Maayong aga, maayong buntag. Ka-Ellie, uminit na ngayong umaga dito sa Manila. Kaya wala na yung ulan, parang buong linggo tayo inulan. Pero ngayong umaga mainit na, kaya masaya. Okay. So, pero dito po, lalo na sa Metro Manila, ay kagulat-gulat din yung mga kalsada. Matapos na ilang araw na ulanin, lubak-lubak agad. Mukhang talaga mahinang klase. Yun nga ka, Ellie, tapos yung traffic grabe ng ulan. Talagang mahirap gumalaw ng umulan kasi talagang yung lahat na kalsada, hindi lang lubak-lubak, maraming baha. Pero yung baha madali naman nag-subside, pero talagang apektado yung traffic. Apo. At tayo po ay nakikiramay, lalo na ho dito po sa Metro Manila, yung mga naapektuhan na ng ginawa na yung panibagong sistema ng MMDA, lalo na sa EDSA, talagang grabe ho. At ngayon, usapan din sa social media na nagkaroon po ata ng parang diskriminasyon sa mga mayayaman na may sariling sasakyan ng mga motorista at yung mga mahirap na talaga namang nagtitiis na sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Ayun, Ka-Ellie, matagal na natin yun, nasa Kongreso pa, matagal na natin ino-oppose yung proposal na yan. Na una, iban yung mga provincial buses. Kasi talagang diskriminasyon ito, Ka-Ellie. Alam naman natin yung mga nagbubus, karamihan dyan, hindi nakaka-afford na magkaroon ng sasakyan. Tapos sila pa yung i-discriminate. Di ba dapat baliktad? Di ba dapat ang inaasikaso yung mass transportation? Kasi talagang dapat asikasuhin mo yung walang choice. Mabuti yung mga may sasakyan, pag-coding, di ba? Pag-coding, meron silang pampalit, pwede silang umalis ng mas later na oras. Pero yung mga nagbubus talagang gumigising na maaga para mahabol yung kanilang biyahe. Tapos ganito pa, nakita ko nga Ka-Ellie nakita ko sa Facebook. May nag-post na kasakay siya sa bus, video. Nakasakay siya sa bus, hindi gumagalaw yung bus. Sa kabilang lane, yung mga may sasakyan, tuloy-tuloy lang. Grabe talagang, parang mahirap na nga discriminate pa. Itong provincial buses, Ka-Ellie, ito talaga dapat pag-isipan na lang na parang may mga window na pwedeng pumasok. Kasi kung talagang ibaban mo, marami talaga maaapektuhan at madudoble yung gastos. Siguro ma'am, yung pwede na observasyon ko lang, yung rush hour siguro, halimbawa, 6 a.m. to 9 a.m. Totoo. Tapos 4 p.m. to 7 p.m. Ibawal doon. Ganun lang po. Ibawal doon, pero para sabihin mong bawal na pumasok, kaya ka nagbubus eh. Kasi walang sasakyan. Tapos gano'n pa, madodoble yung gastos, yung inconvenience, ang dami talagang kaakibat na. Sa tingin ko, mas magagrabe yung sasakyan na papasok. Kasi yung bus, isa lang yun, maraming sakay. Pag hindi mo pa ilalaw, sasakayan saan? Sasakyan, taxi, talagang mahirap para sa kanila. Kaya, may nag-TRO actually Ka-Ellie, nag-TRO yung Quezon City Corp. Pero tinuloy pa din, voluntary daw na pag-participate. Pero failure talaga kasi parang 2,700 plus na buses na ang inimbita. 136 lang yata yung nag-participate. Pero 136, grabe na yung epekto sa traffic. Ano pa kaya ko yung 2,700 plus? Okay, so abangan po natin at sana maging permanente na alisin na po yung panukalang yan ng MMDA. Pero siguro ang isa rin sa observation dito ma'am ay yung hindi balanse yung ibinigay na ruta at prangkisa sa lahat po ng mga pampubliko sasakyan. Totoo, kasi may mga ruta Ka-Ellie na sobra yung buses. Naalala ko, pinikwento mo Ka-Ellie, taga Fairview ka yata. Matasan po. Oo, pero yun yung yung Fairview to Makati, ang daming mga bus. Oo. Talaga punuan ba parati? Punuan. Pero yung sabihin, nag-aagawan sila sa mga pasahero eh. Kasi may mga ruta naman na nakikita natin, di ba? Nakikita natin sa mga pinupost sa Facebook.
yung mga naghihintay ng bus, lalo na pagkatapos sa opisina, talagang paminsan oras yung paghintay. So may mga ruta na kulang, may mga ruta naman na sobra. So talagang yun, siguro dapat to ay may isayos po ito ng LTFRB. Samantala sa iba pa nating issue, ma'am, at siguro kahapyo yung mga inyong mga nag-actividad ngayong last week. Padami-dami ka, Eli, pero karamihan dito sa opisina. Kasi di ba nung nakaraang linggo, marami tayong biyahe. Pumunta tayo ng Zamboanga, pumunta tayo ng Batanes, pumunta ng Batangas. Ngayon namang linggo, mas dito tayo sa opisina ngayong linggo. Marami mga bisitang na nagpunta. Marami tayong mga speaking engagements din sa labas. Pero sa bukas, sa Lunes ka, Eli, papuntang bakasyon. Papunta ako ng Iloilo at Guimaras kasi bibisitahin natin yung mga biktima. Yung mga biktima ng mga lumubog na sasakyan. Yung sasakyan na Marami ka, Eli. Marami yung biktima doon. Bisitahin natin yung pamilya. At ito ka, Eli, nakakalungkot na pangyayari. Nakakalungkot na dapat sana naiwasan. Okay, samantala sa ating mga kaubayan na nakikinig ngayon nationwide at siguro magandang matalakay din natin ito, ma'am. At maaaring yung iba ay nalilito kasi matagal na rin ako nag-cover at sa latata ng BID. Dito ho may naging pahayag ang Pangulo na hindi na may tuturing na isang bribery panunuol kung sakaling tumanggap ng regalo. Yung mga pulis. Pagkakaroon po, lahat po ng lahat ng government officials or employees. Ay very specific yan dahil sa batas. Meron tayong tinatawag na Republic Act 6713. Ito yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Doon nakalagay talaga, very specific, na yung public officials at employees hindi pwedeng mag-solicit, hindi pwedeng magtumanggap na kahit anong regalo. Kung naalala mo ka, Eli, di ba may utang ako sa korte ng 7.5 million na dapat magde-deposito ako. Meron isang grupo yung piso para kay nag-raise sila ng pera. Kailangan ko pero hindi ko pwede tanggapin. Yun nga yung dahilan kung bakit nagkaroon kami ng angat buhay bilhin. Kasi doon na lang nila binigay yung pera. Ito ka, Eli, ang batas sinasabi, bawal. Bawal magtanggap. Kasi ito yung pinagmumula ng corruption. Ito talaga kaya merong batas na ganito kasi ito talaga yung pinagmumulan, lalo na yung mga police, mga judges, yung mga kinakailangan na desisyonan. Kasi pwede kasi maging bias ka yung mga desisyon. Kung tatanggap sila ng parang sungkod ng nangyayari. Indirect, parang ang sabi ng batas, whether direct or indirect bawal. Meron din tayong anti-graft and corrupt practices na. Yun din, very specific yun doon na bawal yun. Kaya ma'am, natatandaan ko sa, halimbawa kapag holiday season, kapag December, sa mga airport, bawal ang, di ba, yung babatiin mo. Kasi parang humingi ka ng regalo, di ba, parang pinagbawal na lang. Parang may panahon ka gano'n dahil parang nire-regard siya ng solicitation. Yes, ma'am. Pero yun talaga bawal. Hindi bawal kung galing sa mga kaibigan na kamag-anak na dati mo lang makilala. Ito yung hindi konektado sa trabaho. Pero yung konektado sa trabaho, bawal. Ito nga ka, Eli, talagang kaya siya nilagay sa batas kasi pinagmumulan talaga. Katulad dito, halimbawa, inehemplo ng Pangulo, yung sa pulis. Kasi pwede dito na, halimbawa, mayroon kang kaso, bigyan mo yung pulis para bigyan ng special na trato ang paglusumba sa iyong kaso, o meron kang gustong gipitin, doon papasok yan. Ito nga lalo na sa pulis. Diba? Lalo na sa pulis. Kasi talagang ito yung parang nagiging bias dahil tumanggap ka.
Opo. Okay, paalala po yan sa ating mga pulis. Hindi natin lang kung anong yung sakto siguro, kung ano yung konteksto Pero nabanggit sa kanya speech, ma'am Pero ito ka, Eddie, siguro paalala lang natin, Section 7D. Section 7D ng Republic Act 6713. Sinasabi niya talaga na hindi pwedeng tumanggap directly or indirectly, kahit daw anong regalo, gratuity, pabor, entertainment, yung ano ka, Ellie, yung mga painom, Yes, yung good time, pag bawal yun, o bawal ka din umutang sa isang tao na merong kaso sa iyo. Yung parang bawal mo utangan yung konektado sa trabaho na halimbawa alam mo sa police, sa judges, halimbawa may kaso sa iyo, bawal kang tumanggap, umutang, kahit ano man. Ayun, liwanag po, iyan ang batas. At binabanggit lang mo natin. At samantala sa iba pa nating issue, ma'am, at ngayon maraming nagtataka, ako rin nagtataka, biglang nagbago ang ihip na hangin. Dito po sa usapin ng ating, dito po sa West Philippine Sea, at ngayon, may narinig tayo na maghahain po ng diplomatic protest at mga ginagawa nilang pagtutol sa mga, ano sinasabi, dapat nga, para ito ginawa Matagal na natin itong hinihingi ka, Ellie, at masaya tayo na finally parang sa mga opisyal ng pamahalaan na natin narinig natin kay Secretary Lorenzana, sa ating DFA officials na maghahain ng diplomatic protest. Ito pa, Ellie, matagal na natin itong hinihiling. Kasi talagang pag mayroong threat sa ating sovereignty, sa security, kailangan talaga yun. Nabasa ko pa lang ka, Ellie, nangyari sa Vietnam. Di ba, nagkaroon doon ng standoff, mahigit isang buwan yata. Talagang hindi nagbigay yung Vietnam kahit parang ang daming, parang yung pressure, grabe. Pero nabasa ko, parang a few days, kahapon, umalis na yung Chinese ship. Ito ka, Ellie, mas magandang ehemplo, magandang halimbawa na pag tumayo talaga tayo sa ating mga karapatan, hindi naman tayo pwede parang maglabang sa mga So, talagang nanindigan po ito ang Vietnam. So, higit isang buwan ka, Ellie, talagang nandun yung barko ng China. Hindi talaga siya hinihingi natin, parang ganyan na yung statement ni Secretary Lorenzana parang parang masaya tayo na merong pagtutol kasi nakaka-alarma ka yung mga huling balita kasi mga survey ships diba na China. So naghahanap na ng sa ilalim ng dagat? Parang meron yata isa sa may Samar, tapos meron isa sa may northern Luzon, tapos di ba bago nito parang Secretary Lorenzana dumuan sila sa loob ng ating teritoryo na hindi nagpaalam. Doon naman yung sa south. So marami ng paglabang at tama naman na maghahain na tayo ng diplomatic. Yung pagtungo ng Pangulo sa China, yung pagpulong niya kay President Xi Jinping. Sinasabi niya na pag-uusapan na. Yung ating pagpapanalo sa Arbitration Court. Dapat kaya matagal na natin yung ginawa. Diba? 2016 lumabas, July 2016 lumabas yung desisyon ng Arbitral Tribunal. Masaya tayo sa desisyon kasi may panghahawakan na tayo. Dapat sana ginamit natin yon para maaya yung ibang mga, di ba may similar na complaints na magkaisa tayo. Parati natin hinihingi yung multilateral na approach. Sana ngayon nangyari na yun, pupunta si Pangulo sa China at sinabi niya sa atin na parang papanindigan na gagamitin sa usapan yung resulta ng yung decision ng ating. Pero ako, pasarili ko lang abang ako muna kasi press release pa lang yan. Abang, lahat naman tayo nag-aabang tayo. Pero dito yung panukala na parang hatian sa mga
oil resources sa West Philippine Sea, yung 60/40, ito po ay legal or paano ba ito? Atin kasi ito eh. Ito kasi ka, Eli, nasa konstitusyon natin na pag exclusive economic zone, exclusive yun para sa ating mga mamamayan. Hindi natin alam kung, kaya nga sinasabi natin dapat transparent yung usapan, hindi natin alam kung saan itong mga lugar na gagawa ng parang joint exploration na kontrata. Pero very specific ka na kung exclusive economic zone sa atin yun. Di ba nung nakaraang linggo galing pa lang ako sa Occidental Mindoro, nagkakwento ulit yung mga mangingisda na dito sa kayo nung Gember 1. Nagkakwento sila na dun sa lead bank. Talagang mas marami talagang mga Chinese fishing vessels yan sa kanila. So talagang masama din yung loob na dapat sana hati na yun. Meron pa tayong hati na mga hindi talaga dito. Okay, siguro kakayanin naman mismo ng mga Pilipino yan, yung mga resources natin, tulad ng oil, kaya natin siguro yan. Ito kasi... Si atin ho ito, sa West Philippines. Ito kasi hindi ko pa nababasa yung sinasabing kontrata for joint exploration, exactly saan ito. Hindi ko pa nababasa yun. So mahirap pag-komento. Pero yung sa akin lang, para paalala, na kung exclusive economic zone, hindi naman yata pwede. Dapat yung priority dito para sa mga Filipino citizens. Pero ngayon, marami tayong natanggap na impormasyon na talagang dagsako yung mga Chinese dito sa ating bansa at may mga sinasabi na dapat yung visa on arrival policy dapat tanggalin po ito eh. Ito ka, Eli, di ba 2016 ba tayo nagpo-comment kasi parang mula 2017 yata ka, Eli, bumagsak. Alam natin, kahit saan tayo nakatira, kahit sa tinitirahan ka, Eli, marami nga. Nakakaalama talaga kasi ang tanong, ano ginagawa dito? Pangalawa, hindi ba naagawa ng trabaho yung mga Pilipino? Marami tanong, paano, ano yung visa nila pagpasok? Hindi lang dito sa Manila, galing ako sa Palawan a few weeks ago. Yun din, sobrang dami na din doon. Kaya tanong, ano ginagawa? Ano yung legalidad ng pagpasok? Ano yung legalidad ng pag-stay? Yung ano to ma'am, isa po eh. Kaya nga, sa akin lang, hinintungan natin, di ba, hinintungan natin yung ating mga gambling, ng mga permits, bakit sila pinapayagan. Tapos, illegal sa kanila, kaya pumupunta dito. Kung illegal sa kanila, bakit tayo nag-house? Di ba? Maraming tanong. Pero, ngayon naman ka, Eli, mas kampanya tayo kasi naglabas na ng opinion yung DFA, di ba? Sinasabi nila na dapat hintuin na ng immigration yung pagbigay ng visa ng papasok. Siguro maganda ano na sila, no? Sa isang lugar na lang. Lahat. Alam ba kung talaga hindi mapipigyan na itong mga pogo? Parang merong proposal na doon ka, Eli, parang mga pogo house. Pero itanong nga, bakit natin pinapayagan dito na illegal nila sa kanila? Yung number one. Pangalawa, parang hindi na masabi ka, Eli, kung ano, ilan eksakto yung andito na sa atin eh. Diba? Sobrang dami na hindi alam yung numbers. At kung kailangan talagang balikan yung polisiya, tingnan yung mga nandito, ano ginagawa nyo. Legal ba yung pag-stay nila ng matagal? At may epekto rin ito sa ating mga Pilipino dahil sa may mga condo units na tumataas ang presyo dahil sa kanila ginagawa, ang daming units, tapos yung presyo yung mga Pilipino hindi na makakuha pangkaraniwang Pilipino. Kasi ang taas mo, saka cash daw yung cash ko magbayad. At sana, mukhang nasilip na rin yan ng Department of Finance. Dahil sa hindi yata matagal na hindi nabuwisan. Totoo. Matagal na trabaho dito at tayo mga Pilipino, sa sweldo lang natin kaya. Di ba pag tinatanggap natin yung mga sweldo natin, parang aray. Kaltas na. Ang laki na. Kamutulo lahat mo, dahil sa laki ng kaltas. Kaya nga tapos yung mga hindi tuloy yung hindi tuloy taga dito sa atin, na nagtatrabaho dito, yung tuloy yung hindi na natatakas. Okay, samantala mga kasama, ay marami pa tayong issue na pag-uusapan din at nalapit na ho, no? Yung laban ng ating mga atleta, yung mga basketballista, ma'am, at
nagulat din ako rito, pati mo naman Kalingkod. sa basketball, maka-China. So, kayo naman masasabi niyo rito, kasi talagang sa realidad, talaga naman hindi ganun kalakasan yung ating mga malalaro. Pero sa atin ka, Eli, ugali ng Pilipino, di ba? Parang habang may buhay, may pag-asa. Alam natin kung gaano ka grabe magtrabaho yung ating mga players sa Gilas. Tinitingnan natin ang mga bayani na nagre-represent sa atin ng maayos na ang kailangan ngayon dahil haharap sa mga matitinding laban. Ang kailangan suporta natin. Apo. Kayo, ma'am. Magpalakas na loob. So, kayo, ano po ang mensahe niyo? Bagamat ang sinasabi, baka biro na naman ata ng Pangulo yun o hindi. So, kayo ho, ano po ang mensahe niyo sa ating mga manlalaro? Yung sa Gilas, yung basketball team, bagamat sabihin natin, ibang mga atleta sinasabi, maliit na tsansa. Pero, dapat palakasin natin yung kanilang loob ng ating mga kababayan. Pero tayo ka, yung mga Pilipino, hindi tayo, talagang parati naman tayong dehado sa lahat. Pero pinapakita natin na kahit tayo dehado, lumalaban talaga tayo ng tunay. Kaya sa mga Gilas players, maraming salamat po sa pag-represent sa ating bansa. Proud kami sa inyo. Alam namin na ibubuhos nyo yung lahat na kaya nyo gawin. Matalo man o manalo, nagpapasalamat na tayo. Apo. Okay, laban! Gilas, Pilipinas. Talagang tayo, mag-cheer tayo hanggang sa katapusan. Apo. Okay, samantala, oras natin, 9:30 na po ng umaga, maya-maya sa ating istorya ng pag-asa, abangan. At ma'am, dito sa issue po ng Denmark siya, kasi pinag-uusapan talaga, grabe ho ngayon yung kaso, ang dami na mamatay po. Parang more than 600 na yung namatay. At matindi yung statistics ka, parang number 1 yata, Western Visayas. Ito meron ng statement. At tayo kasi hindi naman tayo eksperto. Hindi tayo yung makakapagsabi kung payagan yung Denmark siya ulit o hindi. Pero as of now, yun yung pangontra. Meron ng statement yung Philippine Pediatric Society saka yung Pediatric Infectious Diseases Association. Sila yung nakakaintindi. Mga eksperto yun, nagtutuloy ba? Parang sinasabi nila sana gawin, parang hindi siya ipilit, pero gawing available na. Para may choice yung mga pwede mag-avail. Merong mga kumukontra, merong mga nagsasabi na magiging epektibo lang yan dun sa nagkaroon na o na-expose na, etc. Pero yung sa atin, magde-defer tayo sa mga experts. Magde-defer tayo dun sa mga nakakaintindi. At yung mga nakakaintindi, ito, mga doktor na mga bata, mga doktor na ang hinahandle talaga infectious diseases sa mga bata. Sila din yung sasabi na gawing available. On a voluntary basis. Kung ayaw diwag, pero yung gusto mag-avail, payagan na mag-avail. Basta available sa merkado? Basta available. Ayun. Kasi ngayon pinagbawal. Pero nakita natin kahit sa marami mga bansa, parang pinayag na. Pinayag na gamitin na siya. So yun yung sa atin, sana mag-defer sa experts kasi ang dami talaga. Walang pinipili. Mayaman o mahirap. Talagang tinatamaan ng dengue. Mag-ingat. Marami ng mga babala kung paano maiwasan yung dengue. Halimbawa yung stagnant water. Marami mga lumalabas ngayon kain na hindi natin alam kung talagang totoo. Kasi wala tayo sa posisyon para magsabi. Pero sana hindi na gawing political. Yung dengue siya. Ang isipin yung mga pwedeng masalba dahil dito. At sana siguro yung findings, kung talaga bang yung mga naturo ka noon ng Denmark siya, talaga yung ba ikinamatay? Kasi hindi pa man lumalabas. Oo, hindi. Wala pa. Wala pang final na resulta. Pero sana wag nang gawing political issue. Kasi buhay ng mga hindi lang kabataan, pati mga matatanda tinatamaan din ng Denmark. Okay, so pero sa mga kababayan at talagang dapat po mag-ingat, sundin po natin yung ipinapayo rin ng mga eksperto at maging ng DOH na maging malinis tayo sa ating paligid. Pero nabasa ko parang meron ng
Meron ng initial. Meron yatang initial findings na parang hindi malinaw sa akin yung statistics eh. Pero parang napakaliit nung numero balikan natin yung ka-Ellie. Balikan natin yung initial findings. Pero wala pa yan, hindi pa yata tapos yung lahat. Pero ngayon, sa mga nakarang buwan pa, no, ay talagang tumaas na po ang bilang ng kaso ng dengue. Parang ligo-ligo ay tumataas. Ibig sabihin, ma'am, yung kampanya po ng ating gobyerno kulang. Kasi hindi po nababawasan yung kaso. Saka yung yung information dissemination, tingin ko dapat pati mga paaralan tumulong. Kasi yun talaga yung access ng mga bata. Pero yung sa atin, seryosohin natin kasi paminsan hindi natin iniintindi hanggang anak na natin yung nabiktima. Kaya nakakatakot. Merong mga kwentong nababasa ko yung mga solong anak, namatay pa sa dengue. Alam mo, wala talaga. Wala talagang, parang walang lusot. Hindi sinasabi na sa mga may hirap lang na lugar. Hindi. Talagang kahit mayayaman, tinatamaan. At isa rin rito sa masaklat na nangyari ay dito po sa issue po ng Denbaksya, yung ating power chief na umaakong doktor. Para mahirap na mag-komento, pero sana iwanan na lang po sa mga eksperto. Okay, mga kasama, mga kababayan, yan po na ang issue sa dengue at siguro sa ating mga kababayan, nationwide tayo po ay mag-ingat at maging malinis po sa ating paligid. At siguro pangunahan din ng ating mga lokal na pamahalaan at maging sa barangay yung paglilinis sa ating paligid. Samantala, yung ating mga listeners, ma'am. Yes, ma'am. Si Judith Baluyo Ubusan, galing sa Taguig. Sabi niya, from Taguig with love. Kumusta ka dyan, Judith? Si MC Solido, magandang blessed Sunday morning din sa iyo. Maria Elizabeth De Castro, maraming salamat sa iyo. Mads Won, parang bago si Mads. Hindi ko pa nabasa yung pangalan niya dati. Pero salamat Mads sa pagsumaybay. Dindo Tanod. We're with you, our beloved VP. Maraming salamat. Owi Adarlo, Marasigan, good morning sa iyo. Doy Tasig, VP Lenny, we're praying for you. Maraming salamat.